Magandang araw mga kaalaman na hinog. Alam niyo ba na ang pagpili ng prutas na ihahain sa inyong mga mesa ngayong Pasko ay hindi lamang basta tungkol sa pagkain? Oo mga kaibigan, ayon sa ating mga paniniwala at tradisyon, may mga partikular na prutas na itinuturing na swerte at nagdudulot ng magandang kapalaran para sa bagong taon. Ang mga prutas na ito ay sumisimbolo ng kasaganaan, kalusugan at masayang buhay. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang 10 mga swerteng prutas na dapat ninyong ihanda ngayong Pasko 2025. Kaya panoorin mo ito hanggang dulo at alamin kung ano-ano ang mga prutas na magdadala ng biyaya sa inyong tahanan. Pang-una sa ating listahan, dalandan o orange. Ang dalandan o orange ay itinuturing na isa sa pinakaswerteng prutas tuwing Pasko. Ang bilog na hugis nito ay sumisimbolo ng buong pamilya at perang dumudulas o nagpapalipat-lipat sa inyong bahay. Ang kulay kahel nito ay kumakatawan sa araw na sumisimbolo ng liwanag, positibong enerhiya at bagong pag-asa. Ayon sa mga matatanda, ang pagkakaroon ng maraming dalandan sa bahay tuwing Pasko ay nangangahulugan ng magandang kita at pagdagsa ng pera sa buong taon. Ito rin ay nagbibigay ng vitamin C na kailangan ng katawan para lumakas ang resistensya sa panahon ng taglamig. Pangalawa sa ating listahan, mansanas or red apples. Ang mga pulang mansanas ay swerte dahil sa matingkad na kulay pula nito na sumisimbolo ng pag-ibig, pasyon at sigla sa buhay. Sa maraming kultura, ang mansanas ay simbolo ng kaalaman, kalusugan at immortalidad. Ang paghahain ng pulang mansanas sa mesa ng Pasko ay pinaniniwala ang nagdudulot ng magandang kalusugan at mahabang buhay sa buong pamilya. Ang hugis nito na parang puso ay nagpapahiwatig din ng pagmamahalan at pagkakaisa ng pamilya. Ito ay mayaman sa fiber at antioxidants na nakakabuti sa puso. Pangatlo sa ating listahan, ubas o grapes. Ang mga ubas, lalo ng bilog at madilim na kulay, ay isang napakaswerteng prutas tuwing bisperas ng bagong taon. Ayon sa tradisyon, dapat kumain ng 12 bilog na ubas sa huling 12 segundo bago maghating gabi ng Disyembre, isa sa bawat segundo, upang magkaroon ng swerte sa bawat buwan ng darating na taon. Ang ubas ay sumisimbolo ng kasaganaan at pagdami ng yaman. Ang kulay ila o itim nito ay kumakatawan sa kayamanan at prestigyo. Ito rin ang mayaman sa resveratrol, isang antioxidant na nakakapagpabagal ng pagtanda. Pang-apat sa ating listahan, pakwan, watermelon. Kahit na hindi ito seasonal na prutas sa Disyembre, ang pakwan ay isang swerteng prutas dahil sa tubig at seeds nito. Ang tubig ay sumisimbolo ng daloy ng pera at kasaganaan sa buhay. Ang mga buto naman ay kumakatawan sa mga binhi ng kayamanan na maaaring tumubo at yumabong sa darating na taon. Ang kulay pula nito ay sumisimbolo ng pag-ibig at sigla, habang ang kulay berde ng balat ay kumakatawan sa kalikasan. Ang paghahain ng pakwan ay pinaniniwala ang nagdudulot ng freshness at bagong simula. Baka naman po, total wala namang kinikita ang channel namin. Baka po kahit sa pag-like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Panglima sa ating listahan, pinya o pineapple. Ang pinya ay isang napakaswerteng prutas dahil sa kanyang natataning anyo at kahulugan. Ang korona nito ay sumisimbolo ng tagumpay at mataas na katayuan sa lipunan. Sa maraming kultura, ang pinya ay inituring na simbolo ng hospitality o pagiging magiliw sa mga bisita. Ang paglalagay ng dekorasyong pinya o paghahain ng sariwang pinya sa Pasko ay pinaniniwala ang nag-aanyaya ng mabubuting bisita at magagandang oportunidad sa darating na taon. Ang tamis nito ay sumisimbolo ng matamis na buhay. Pang-anim sa ating listahan, saging o banana. Ang mga saging, lalo na ang mga saba, ay itinuturing na swerte dahil sa kanilang kurbadang hugis na kahawig ng ngiti at buwan. Ito ay sumisimbolo ng kasiyahan at kaginhawaan sa buhay. Ang kulay dilaw nito ay kumakatawan sa ginto at kayamanan. Ang saging ay madalas na ginagamit sa mga tradisyonal na pagkaing Pasko tulad ng banana Q at minatamis na saging
na sumisimbolo ng pagiging matatag at matibay na pundasyon ng pamilya. Ito'y mayaman sa potassium na mabuti para sa puso. Pangpito sa ating listahan, peras o pears. Ang peras ay isang swerteng prutas na sumisimbolo ng pangmatagalang pagkakaibigan at magandang relasyon. Ang hugis nito ay kahawig niyang isang babaeng katawan, kaya't ito rin ay sumisimbolo ng pagiging florera at kagandahan. Sa ilang kultura, ang peras ay itinuturing na simbolo ng immortalidad at mahabang buhay. Ang paghain ng pera sa mesa ng Pasko ay pinaniniwalaang nagdudulot ng matibay na samahan sa pamilya at mga kaibigan at nag-aanyaya ng mga taong magiging mabuti sa inyong buhay. Pangwalo sa ating listahan, ang granada o pomegranate. Ang granada ay isang napakalakas na swerteng prutas sa maraming kultura. Ang daan-daang maliliit na buto nito ay sumisimbolo ng kasaganaan, pagkamayabong at maraming supling. Sa mitolohiyang Griego, ang granada ay simbolo ng buhay at muling pagkabuhay. Ang paghahain ng granada o paglalagay nito sa inyong bahay tuwing Pasko ay pinaniniwalaang nagdudulot ng masaganang ani, maraming oportunidad at pagdami ng inyong kayamanan. Ang matingkad na pula nito ay sumisimbolo rin ng buhay at enerhiya. Pangsiyam sa ating listahan, bayabas or guava. Ang bayabas ay isang swerteng prutas na kilala sa katatagan at tibay nito. Ang puno nito ay kayang mabuhay sa halos anumang kondisyon, kaya't ito ay sumisimbolo ng resilience o kakayahang makaahon sa anumang pagsubok. Ang paghahain ng bayabas sa Pasko ay pinaniniwalaang nagbibigay ng lakas at tibay ng katawan at isipan para harapin ang mga hamon ng bagong taon. Ito ay mayaman sa vitamin C at antioxidants na nakakapagpalakas ng immune system. At ang pangsampu sa ating listahan, strawberry. Ang strawberry ay isang swerteng prutas na sumisimbolo ng pag-ibig, kagandahan at perpekto. Ang hugis puso nito at matingkad na kulay pula ay nagpapahiwatig ng romansa at matinding pagmamahal. Ang mga maliit na buto sa labas nito ay kumakatawan sa mga maliliit na biyaya sa buhay. Ang paghahain ng strawberry sa Pasko ay pinaniniwalaang nagdudulot ng matamis na pag-ibig sa pamilya at magandang relasyon sa mga mahal sa buhay. Ito rin ay nagbibigay ng vitamin C at nakakapagpabata ng balat. Mga kaalaman na hinog, ang mga prutas na ito ay hindi lamang masarap at masustansya, kundi puno rin ng simbolismo at paniniwala na nagdudulot ng swerte at biyaya. Ang paghahain ng mga ito sa inyong mga mesa ngayong Paskong 2025 ay isang magandang paraan upang simulan ang taon ng may pag-asa, kasaganaan at kaligayahan. Ibahagi ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay upang sila rin ay maging aware sa mga swerteng prutas na ito. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat. Maligayang Pasko at manigong bagong taon!